So habang lumalayo tayo dun sa bukana, ay unti-unti na ring nawawala ang liwanag. So grabe, napakadilim na dito. So yung ilaw na lang ng camera natin ang nagpapaliwanag. Medyo natatakot ako, hindi dahil madilim itong lugar, pero dahil baka may makasalubong tayong... Sa bayan ng Aringay, La Union, matatagpuan ang isang lagusan na mahigit isang siglo nang nakatayo. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinaniniwala ang ginamit ito bilang himpilan ng mga sundalong Hapones. Hanggang ngayon, marami pa rin kwento at haka-haka ang bumabalot sa lugar na ito. Kabilang na ang posibilidad na may nakatagong kayamanan umano na iniwan ng mga Persang Hapones sa kanilang pag-atras. War in the Philippines is now over. Bagamat nananatili itong bahagi ng alamat at walang matibay na ebidensyang nagpapatunay dito, patuloy itong nagbibigay ng misteryo sa tunnel na ito. Bago natin simulan at tuklasin ang kasaysayan at mga kwento sa likod ng lagusan na ito, mula Rizal, bumiyahe tayo patungong Bolinao, Pangasinan. Isa itong mahabang road trip na nagdala sa atin sa ilang mga pinakamagandang tanawin ng rehiyon. Good morning mga ka-BTS! Panibagong araw, panibagong istorya at lugar na naman ang ating bibisitahin at tutuklasin. So noong nakaraan nga pala, ay binisita natin yung mga ilang lugar dito sa Pangasinan. At pagtasot yung bisitahin, ay dumiretso tayo dito sa Chalaroste Place. So isa itong beach resort dito sa Patar. At sa harapan nito ay makikita natin itong puting-puting buhangin ng Patar Beach. At makikita rin natin itong napakalinaw na tubig nitong karagatan na nanggagaling sa West Philippine Sea. At sa hilera ng dalampasigang ito ay makikita rin natin ang iba't iba pang mga beach resort. At kung pagmamasdan natin ang istruktura nitong resort na ito ay inspired sa Santorini ng Greece. At dito naman sa baging ito ay makikita natin itong kanilang restaurant. At sa banda roon ay makikita natin itong kanilang swimming pool. Sa bagay ito, nandito yung kanilang swimming pool at dito naman sa harapan ng kanilang beach resort ay merong mga tambayan kagaya nitong mga upuan yan, sa ilalim nitong puno at talagang marirelax ka sa ganda ng tanawin itong karagatan ng West Philippine Sea. At dito natin iintayin ang paglubog ng araw. Yan, gagaling lang natin dun sa lobby at nag-check out na tayo. So, nandito tayo ngayon sa parking lot. So, medyo malaki rin tong parking lot nila. At ngayong araw pala, ang main destination natin ay sa La Union. So, tara! Hindi naman pala tayo dadaan ng expressway papuntang La Union. Pero para na rin tayong dumadaan sa expressway sa takbo ng ating sasakyan. Tuloy-tuloy at consistent na daloy ng trapiko. So, napaganda ng kalsada dito sa probinsya. Talagang malawak at halos kukunti lang yung mga nakakasabayan nating mga sasakyan. Matapos ang mahigit 3 oras ay narating na rin natin itong bahaging ito ng Aringay, itong Aringay Bridge. So sa kabilang dulo nito ay makikita natin ang sentro ng bayan ng Aringay. Itong Aringay River ay konektado sa Lingayen Gulf. So sa dulo nito ay magtatagpo itong ilog at itong malawak na karagatan sa pagitan ng La Union at Pangasinan. At kung mapapansin nyo, grabe, napakalinis itong ilog na ito. Wala man lang tayong nakikitang basura sa paligid nito. At meron din tayong nakita rito na
mga naliligo dahil siguro sa init ng panahon ngayon masarap maligo dito sa ilog. Mula rito sa Arengay Bridge ay babaybayin natin itong kalsada dito sa gilid ng ilog para marating natin yung Centennial Tunnel dyan sa kabundukan na ito. Bago natin pasukin itong Centennial Tunnel, ay papakita ko muna sa inyo itong kondisyon ng kalsada na ating dinaanan. So tingnan nyo naman to, konkreto at maayos na, pati hanggang doon sa baba. At ito ay konektado sa secondary road at yung secondary road ay lalabas sa main road. So dito sa bukana ng tunnel ay makikita natin itong marka na MCMXIII na ibig sabihin ay 1913. So itong tunnel na ito ay nagawa noong 1913. Pasukin na natin itong tunnel. Dito sa bukana ay mapapansin na rin natin itong mga bitak dito sa pader ng tunnel na ito. Siguro naman sa tagal ng panahon na ito ay nagawa, mahigit 100 taon, ay ilang lindol at bagyo na rin ang kinaharap nito. So dito sa baging ito, ay may napansin din tayo na mayroong butas. At yung ilang maliliit na butas dito na nakikita natin, katulad nito. At ito pang ibang mga butas dito, ay naging tirahan na ng mga ibon. So may mga naririnig tayo ditong huni ng mga ibon. So, pumasok pa tayo para makita natin. So, habang lumalapit tayo dito sa gitna nitong tunnel ay unti-unti nagbabago ang temperatura at mas lumalamig ang pakiramdam dito. Bakit nga ba may mga hukay na ganito rito? Ito pa, sa ito, itong pinaghukayan na ito. Ito ay nagmula sa mga treasure hunters. Dahil napag-interesan nila itong tunnel na ito na pinaghinala ang merong Yamashita treasure. So dito sa bahaging ito, mapapansin din natin itong napakalaking tabon ng lupa. Grabe itong tabon ng lupa na to. Halos takpan na itong isang buong tunnel. Yan. So dito meron pa tayong isang nakitang butas. So mukhang kasya naman ako, pero hindi ko natatangkayin pasukin. Baka merong naninirahang mga ahas. So may nakita rin tayo dito mga palaka. Yan. Sa ganitong kondisyon kasi ng klima, ito yung mga gustong tinitirahan ng mga ahas. So medyo malayo pa tayo, nasa kalahati pa lang. So habang lumalayo tayo dun sa bukana, ay unti-unti na rin nawawala ang liwanag. So grabe, napakadilim na dito. So yung ilaw na lang ng camera natin ang nagpapaliwanag. Medyo natatakot ako, hindi dahil madilim itong lugar, pero dahil baka may makasalubong tayong ahas. So dito sa bahaging ito, kung makikita natin sarado na yung tunnel. Pwede pa naman siyang lusutan,
So yun, no. Masyado ng ano yung tabon, malaki na yung tabon, hindi ko na pupuntahan pa. So hanggang dito na lang tayo. Yan, silipin na lang natin itong mga pinagkukayan ng mga treasure hunters. So bumalik na tayo. So nakita na rin naman natin yung ilang parte nitong tunnel. Siguro narating natin ay yung kalahati pa lang nitong tunnel. Hindi na natin naabot yung pinakadulo. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit umano ng mga sundalong Hapones ang Centennial Tunnel bilang kanilang himpilan. Dahil dito, kumalat ang mga kwento at haka-haka na maaaring may mga naiwang kayamanan sa loob o paligid nito. Kaya naman naging sentro ito ng interes ng mga treasure hunters sa paglipas ng mga taon. At tulad ng maraming lumang lagusan at kuweba na may kaugnayan sa mga Hapones noong digmaan, ay hindi mawawala ang pangalang Tomoyuki Yamashita at ang alamat na tinatawag na Yamashita Treasure. Noong World War II kasi, ito ay naging headquarters ng mga Hapon. So siguro dahil nga naging headquarters ng mga Hapon, ay nagkaroon ng hinala yung mga treasure hunters na baka nag-iwan dito ng mga kayamanan ang mga sundalong Hapon. So kung makikita natin, dito pa lang sa Bukana ay puro putik na. So yung riles na dapat pagdadaanan ng tren ay hindi na natin makita. Ang Centennial Tunnel ay tinayo noong 1913 sa panahon ng mga Amerikano at may tinatayang habang 500 meters. Bahagi ito ng Plano Railway Project na layunin magtayo ng humigit kumulang na 40 kilometers na riles na magdudugtong sana sa La Union at Baguio. Ngunit natigil ang proyekto dahil sa kulangan ng pondo at pagsiklab ng digmaan. Nakainayang man yung mga ganitong struktura, ang mahalaga ay naging parte pa rin ito ng ating kasaysayan. So paano, hanggang dito na lang muna tayo. Para mas lalo nyo masubaybayan ang ating mga biyahe, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang istorya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you.